Usually, Attorney Paul, ano yung karaniwan na napapag-usapan o nagiging arguments, pay dispute Oo. kapag simula ng Ang ng mga taon? pangunahing concern, no, Mm. of course dapat yung 13th month pay nabigay na nung nakaraang buwan at yung iba unfortunately hindi pa nila natatanggap, so isa ito sa mga nagiging concern. Or yung iba naman kasi minsan talaga akala ng lahat may 13th month pay sila pero hindi pa pala sila qualified, no. Halimbawa, isang linggo pa lang pala sila nagtatrabaho Oo. sa kumpanya na yon, so wala pa silang 13th month. So isa yon. Nandyan yung mga concern din kung tama ba yung nabayad na mga leaves, no? Kasi remember, Maricel, hindi lahat sumusunod sa 15:30. Yung iba is 10:20 or Yes. every 15 days din, pero iba yung bilangan, no? Yung iba nagpapasweldo ng 10, no? 10th of the month. So, syempre kasama na doon yung computation mo para sa nakaraang holiday season, no? Kunwari, January 10 ka sumweldo, syempre yung kasama doon yung mga ibang holiday ng nakaraan. So, tinitingnan yung minsan nagkakamali ng computation or nakalimutan na may regular holiday pala or dumaan pala yung January 1 nasa New Year. So, yun yung mga usual na nagiging concerns, no. Hindi naman dispute, no, pero ano lang, kumbaga concerns lang or minsan nagkakaroon ng pagkakamali, no, sa computation. So, yun yung mga madalas nating naririnig na common concerns Kapag sa simula ng taon relating Oo. dun sa mga dapat natanggap nila nung nakaraang buwan or actually nung buong taon. Kasama yun nga, 13th month and mga iilang leave na dapat nabayaran sila. Pero mag-focus muna tayo Yeah. dun sa 13th month. Yes. Sino-sino ba yung mga qualified na makatanggap ng 13th month pay? Ang mga nagtatrabaho sa establishment, Maricel, ng nakakaisang buwan sa loob ng taon. Kaya importante yun, no? Kasi hindi ko nalilimutan yun dahil dati may lumapit sa amin, sabi, wala ho kaming 13th month, no? Tapos sabi ko, sige, tingnan natin. Kailan ho ba kayo nagsimula? Mga 2 linggo pa lang siya sa kumpanya pala. Ayun. So, it turns out na dahil 2 linggo pa lang ho kayo sa kumpanya, hindi pa nami-meet yung minimum na dapat nakakaisang buwan ho kayo sa loob ng taon para kayo ay magkaroon ng 13th month pay. I So, yun, no? see. So, yung kwalipikado dyan is yung mga trabahador, mga empleyado na nakapag-spend na or nakapagtagal na kayo sa kumpanya ng at least isang buwan para magkaroon kayo ng 13th month pay. Pero yung inyong 13th month is hindi, kasi ang usual na ine-expect, Maricel, yung 13th month mo kapantay ng sweldo mo sa isang buwan, no? Hindi ba? Hindi, yun yung understanding ko. tama yun, pero Oo. yung iba kasi nalilimutan din nila na halimbawa 6 na buwan pa lang pala sila sa kumpanya. Hindi pa Okay. sila nakakaisang taon. 6 na buwan, 4 na buwan, 3 buwan. Yung inyong 13th month pay, hindi rin buo. Kasi may computation yun dinidivide yun. So halimbawa, nakakaisang buwan lang ho kayo sa kumpanya sa loob ng taon na yon. Ang inyong 13th month pay is 1/12 ng inyong nakukuha para sa isang buwan. So yun yung hindi pag naka isang buong taon na ho kayo sa kumpanya, walang question na kayo talaga ay entitled sa isang buong buwan din ng 13th month pay, no? Pero kung kayo ay hindi pa isang taon, no? Syempre may kaukulang bawas yung inyong 13th month pay kasi ganun pala kino-compute yun. siya. Ganun pala yun. So, ibig sabihin, kung halimbawa, ang monthly pay mo ay 35,000, Yes. kung isang buwan ka pa lang, divided by 12. Yes, tapos yung Katumbas makukuha na nun, yun yung inyong 13th month Yun pay. yung 13th month's pay. Oo. Pero taxable pa yun pag ganun. Sinasama yung tax. May siya. Kung pasok kayo sa tax bracket. Oo. So, dapat pala, pag lilipat sila ng kumpanya, lipat na ngayon para buo yung Para yung buo. 13th month. Oo, para okay. buo, yeah. Pero, ang required sa batas ay 13th month pay lang. Kasi Yes. parang natandaan ko, ito pa yung pinopropose ni Senate President Tito Soto na maglagay ng 14th month Yeah. Pero parang hindi pa natutuloy ngayon. As far as I know, no, wala ho akong alam pang batas natin na nagmamandato ng 14th month pay. Meron ho mga panukala, meron mga bills, no, na nagpropose Yes. 14th month. Pero kasi syempre, Maricel, no, at sa ating mga kapatid na nakikinig, syempre, maganda ho yun sa trabahador, pero at the same time, syempre may cost yan sa kumpanya. Yes, no? So, kailangan yes, oo. binabalanse yung ating interest. So, sa ngayon, alam ko, pinapanukala at pinag-aaralan pa lang nila. Kasi may mga ibang bansa ho na
hindi ganun karami, no? Pero if I recall correctly, nag-o-offer sila ng hanggang 14th month pay. May ilang mga bansa na may Baka ganung ito yung sistema. mga ano talaga mayayaman. I Yung think mga malalaki, yung employers. Oo, Kasi yun. karamihan sa atin, mga MSMEs yung Yes, ano oo. di At ba? hindi automatically kayang i-absorb yung ganung additional cost. No? Pero Attorney Paul, aside from 13th month pay, ano-ano pa yung mga benefits na dapat natin binabantayan? Oo, ang mga crucial na benefits, syempre, yung ating mga kabayaran para sa mga nagdaang holidays, no? Gaya ng nabanggit ko, crucial kasi ngayong halimbawa tatanggap kayo ng sweldo ngayon January 5, January 10, ganyan. Kasama nga yung computation ng mga nakaraang holidays. So titingnan, kayo ba ay nagtrabaho nung Pasko? Yeah. Kayo ba ay nag-OT nung Pasko? Yun yung mga iilan sa inyong entitlement. Ay, marami sa amin yan dito. Oo, pero titingnan kung kayo ay nagtrabaho at syempre dapat tama yung computation. Kaya dapat tingnan nyo rin ho yung inyong payslip, no? To be sure na yung inyong tinrabaho ay inyong nakukuha. Hindi yung sweldo nyo. Parang pareho lang yung sweldo ko. Nagtrabaho ka pala nung Christmas, nagtrabaho ka pala ng New Year, no? Or dun pa sa mga ilang days na mga special day, no? Nagtrabaho ka pala. Dapat may dagdag din yun. Okay. So, titingnan. So, ang pagkakaalala ko, yung 24 and 25 at saka yung 31 and January 1, ito ay kasama na doon sa proclamation ng Malacanang last year pa. Yes. 'Di ba, na dineclare na holiday, I mean, no 2024 proclamation para sa 2025 na holidays. Oo. Tama, 'di ba? Na-proclaim Holidays na siya or as non-working days, no? Para or clear non-working tayo. days. Yeah. Etong mga araw na to, ito ay regular holiday. Hindi. Tama ba? Ano ba Yung, siya? sa nabanggit mo, yung 24 is a special day. Okay. 25 is a regular holiday, Christmas. 30 is a regular holiday kasi Rizal Day. And then 31 is a special day. Tapos January 1 is a regular holiday. Okay. So ano yung pinagkaiba nun kapag regular holiday at saka special holiday? Special non-working Well, day? ang maganda hong term kasi special day para hindi tayo Special nalilito. day. Oh, Special okay. day, no? What makes it special? Well, may konting kaibahan sa sweldo ninyo. Pero kasi pag sinabi nating regular and special holiday, parang isipin ng iba, pareho namang holiday eh. Oo Bakit? nga. So para hindi ho tayo nalilito, no? Mas magandang tawagin nating regular holiday and then special holiday. Special day. So pati ako nalito na Special day. regular holiday at special day. Okay. So ang regular holiday po, pag kayo ay pag kayo ay hindi nagtrabaho sa regular holiday, kayo ay may sweldo pa rin para sa araw na 'yon. No? So ano ba yung mga regular holiday natin? Nandyan po. Marami yan sa Holy Week, yung ating yun nga, Pasko, New Year, I think no, Rizal Day. Several other mga holiday po natin tinatawag na regular holiday. So kung kayo po ay hindi nagtrabaho at sa araw na yun, kayo ay may matatanggap pa ring sahod o sweldo. Now, para naman dun sa nagtrabaho ng regular holiday, yun yung tinatawag natin na double pay. Kaya natutuwa yung mga nagtatrabaho, no? Kasi Times 2. kumbaga 200%. So kung ang sweldo nyo sa isang araw, kunwari ang sweldo nyo is 1,000, no? Para madali tayo mag-compute. Kung halimbawa 1,000 ang sweldo ninyo sa isang araw, para kayo ay nagtrabaho, 2,000 ang inyong sweldo. Panalo. Panalong Okay. panalo. Kaya minsan nga pag nasa mall ako, no, Maricel, binabati ko yung mga trabahador. Sabi ko, sarap ng enjoy, ganun. Enjoy. Naman, natutuwa naman sila kasi syempre, double pay, no. Oo nga. Yung iba parang ayaw kasi sabi, dapat nasa bahay Time ako for ganyan. family. Pero iba-iba ho ang sitwasyon, no. Yung iba talagang nag-e-enjoy na dahil extra income 'yon para sa pamilya din naman nila 'yon. So, 'yon. So doon sa isa, balik tayo ngayon. So 'yun ang regular holiday. Pag hindi nagtrabaho, 100% ng pay. Kung nagtrabaho, 200% ng pay. Doon naman sa special day, o madalas tinatawag special non-working day. Minsan tinatawag ng special holiday, pero tawagin ho natin special day para hindi tayo nalilito. Pag kayo ay hindi nagtrabaho, no work, no pay. Ganun pala yun. No work, no pay pala yun. So hindi siya masyadong special kasi no work, no pay. Pero tinatawag na special day. Pero kung kayo naman ho ay nagtrabaho sa special day na yun, no, may dagdag, may 30% naman kayo. So kung halimbawa, 1,000 ho yung inyong sweldo para dun sa special day na yun. Pero nagtrabaho kayo, instead na nagbakasyon, ganun, nagtrabaho kayo, ang sweldo nyo, 1,300 for the day, 30%. Kaya malaking bagay din kahit papano. Syempre may dagdag.
at least nakakatulong din sa atin yun. Teka, no work, no pay kapag ka special day, pero hindi naman yun nababawas sa leave credits. Hindi Kasi naman. na-announce naman siya na special day. Yes, tsaka ang leave credit is totally separate, no. It's sa polisiya ninyo 'yon sa kumpanya. Iba yung parang ito government mandated to eh. So regular day and then yung special day. So no work, no pay, pero kung nagtrabaho with work Plus with a little bit of extra pay. Yes, 30%. Teka ha, hindi ko alam kung anong klase ng holiday yung dineclare ng Malacanang dun sa government employees na 2 weeks yung sinimulan nila ng Monday. Kasi di ba ang daming ipit na araw kasama yung December 26, Yes. di ba? Oo. Tapos yung January 2. Special day din Hindi ba kasi yun? that's only for the government. So I think may in-issue yung I think it's the civil service, no, or kung Yes, yung yes. ahensya na in-issue kung ano yung parang treatment nun. Pero hindi ho kasi siya oo nga. hindi siya sa lahat. Actually, ang private sector may trabaho ng Right, araw right. na. So nag-enjoy yung mga taga-gobyerno, pero yung private sector may pumasok, may hindi. Tuloy yung trabaho. Tuloy yung trabaho. Oo, Sa kanila pero- lang yun. Okay, so kung halimbawa, attorney, so regular holiday, pumasok ka, pag naka 8 hours ka, times 2 yung sweldo. Yes. Kapag ka lumagpas ka ng 8 hours, paano ang computation Meron nun? for regular holiday, may additional po na 50% sa Per inyong, hour yan? Ay, sorry, 30%. Sorry, not 50%. Oo. 50% sa holiday, 50%? regular holiday. So, Talaga? okay. Ang saya ng... Ano yan per hour I'll ba confirm yan? that, No, pero ano? it's per hour. So, may per additional kayo. hour. Oo. Ay, masaya rin. So, So, medyo- kapag ka naman special day na naglagpas ka ng 8 hours, paano ang computation din nun? 30%. 30% na pa additional. rin. Oo, Per 30%. hour na Yes, computation per hour. din. Oo. Pero winner pa rin. May dagdag pa rin. Siyempre, ano pa rin tayo. Kumbaga, any Oo. addition is an addition, no? Hindi ho natin tatanggihan yun. So, sayang din. May dagdag pa rin naman. Oo, pero pagdating doon sa mga deduction sa sahod, ayan Yes. yung sinasabi mo kanina, Yan, kapag yan ang simula mainit ng na taon, issue. Bakit may bawas tong laging- sweldo ko? Yeah. Mm. Kailan ba nagiging illegal o bawal, mali kapag ka kinakaltasan ka? Ang inyo pong deduction sa sweldo ay illegal kung walang basihan. So, okay lang naman may deduction basta may basihan. Ano ho ba yung mga deduction natin? Number 1, syempre, mga statutory benefits natin. No? Halimbawa, may deduction para sa SS, PhilHealth, Pag-ibig, may counting deduction yan. Or, lagpas pa dun, no? Kung halimbawa ho, kayo'y pasok sa income tax bracket na kailangan magbigay. Syempre, may deduction din yun. Kasama din sa deduction ninyo, posibilidad na meron kayong pagkakautang sa kumpanya. Kaya dapat lagi ko sinasabing may basis. Bawal mag-deduct kung walang basis. Pero kung halimbawa ho, may utang kayo, ang pagkakaintindi, syempre binabayaran yan kada sweldo, no? Okay lang yon. O di naman kaya, Maricel, isang common deduction is para ho sa inyong health insurance. May mga ganun Yes. Oo. dapat ho, alam ninyo at pinag-agrihan ninyo na sige, okay lang sa akin ibawas ng kaunti sa sweldo ko kasi ako naman makikinabang eh. Correct, no? Kumbaga parang pag nagkaroon ako ng karamdaman o sakit, at least meron akong health insurance. So yun yung mga ang deductions ho nagiging illegal kung walang basihan. Kung sa bagay kasi ang health insurance, hindi yung PhilHealth. Pag ibang health insurance nga pala kasi, may hati Private. nga pala yung employer at saka may part din na babayaran yung employee. May Di mga ba parang ganun may siya, mga no? kumpanya na arrangement nila wala kayong dinadagdag. Although I think the more common arrangement is meron kayong kaunting contribution para dun sa inyong HMO, yung health. Hindi ito yung Right, PhilHealth ho, no? Iba yun, ito iba. yung pribado, kumbaga dagdag dun sa PhilHealth. Ito yung private na health insurance provider ninyo. Oftentimes may bawas 'yon. At syempre dapat alam nyo kasi kailangan consented to. Kaya Correct. hindi naman pwedeng nagugulat kayo na babawasan hindi nyo pala alam. Hindi nyo pala alam na nagbibigay na kayo para doon. Kaya dapat may basihan at syempre alam ninyo. Yung Kasi basihan. alam nyo naman, malakas makapulubi kapag merong isa tayong mahal sa buhay na na-ospital pero isang buong episode yan na ibang usapan. Ibang usapan yun. Pero totoo yun na malakas Diba? makabawas. Yes. Nakakaloka yung mga bayarin talaga sa ospital. Pero Attorney Paul, bigyang Yes. daan lang natin itong isa nating caller na si sige. Rosalina Dalangin mula sa Quezon City. Meron siyang concern about doon sa PhilHealth kapag ikaw ay person with disability. Magandang hapon sa iyo, Rosalina. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Aling Rosalina. Sige po, pakiano ng inyong tanong.
Ay, mandatory po ba na kaltasan ng PhilHealth ang PWD? Actually po, basta nagtatrabaho po kayo, no? Kasi contribution ho ninyo yun eh. Kung halimbawa ho, kayo ay nakakapagtrabaho naman, syempre meron ho kayong contribution, no? O di naman kaya ay, halimbawa, kasing iba, Maricel, hindi nag-work, no? Pero gusto ng voluntary contribution, Oo. pwede rin naman. So, it has nothing to do ho doon sa inyo, sa situation ng PWD, but more of, number one, required ba kayo ng batas na mag-contribute? Halimbawa, kung nagtatrabaho kayo, dapat talaga meron na. Kasi share ho ninyo yon sa share ninyo sa pagtaguyod no ng ating National Health Insurance. Pero may exempted, 'di ba, attorney, dun sa mga pwedeng mag-contribute sa PhilHealth. Sino ba yung allowed na wag mag-contribute? Mga senior ba? Ano ba? Hindi ko alam. Yan ang hindi ako sure no at this time kung sorry, I have to check that. Pero I think there are exceptions no. Pero the general rule is of course pag kayo ho ay nagtatrabaho, dapat may contribution ho kayo doon sa PhilHealth natin. Aling Rosalina. Hello? Ah, Opo, meron pa Hello po po. kayong ibang tanong? Opo. Yung pag-break po ba, kailangan pa rin pong tumulong? Pag-break na? Kailangan pa rin tumulong sa bangkahan? Siguro ho ang tanong natin dito is anong klaseng break no. Kung halimbawa kasi Maricel, ang nakamandato ho sa ating batas, Aling Rosalina, syempre dapat meron ho kayong yung lunch break ninyo no. 1 hour? 1 Opo, hour. that's At least 1 hour. Depende sa inyong Opo. kumpanya. Pero pagka halimbawa ho, naka-break kayo, hindi ho kayo pwedeng pilitin magtrabaho. In fact, sabi ng ating Korte Suprema no, pwede nga kayong umuwi pag lunch break. Oh. Kasi technically off kayo no. Parang dun sa isang oras na yon, parang naka-off kayo. Pero syempre sa traffic sa Metro Manila at sa ibang mga major city natin, hindi na kayo Imposible. makakauwi. Imposible. Oo. Pero pwede, no, kung talagang pwede naman, katabi nyo yung bahay ninyo, pwede naman. So, hindi ho pwedeng pilitin no, magtrabaho. Baka naman may isolated incident lang na kailangan ng kaunting tulong. Yun ho, no? Pero technically, actually, pwede mong ma-argue Aling Rosalina no, at Maricel, pwede nyo ma-argue na pag kayo pinilit magtrabaho dun sa break nyo, tapos pag tinotal nyo yung oras ninyo sa araw na yun, lumagpas kayo ng 8 hours, technically may OT na kayo. Oh. Technically, kasi ho, pinilit kayo. Now, ang tanong, siguro itatalon ko na dun sa tanong sa isang situation, pwede bang pilitin mag-OT ang tao, no? Bilang nandito na tayo. May mga sitwasyon na pwede ho kayong pilitin mag-OT, i-mandate. Halimbawa, may emergency. So halimbawa, tapos na yung 8 hours pero may dilubyo, may kailangan ayusing mga makinarya o di naman kaya may kailangan kayong i-safeguard na mga goods. Yon, pwede ho kayong pilitin mag-OT doon. Or halimbawa, talagang sobrang dami ng kailangan yung gawing goods no na masisira yung mga tinda ninyo. Yon. Marami hong sitwasyon no, pero yun yung mga ilang situation na pwede na kayo mapilit mag-OT. So halimbawa, dito ho sa tanong ninyo, pinagtatrabaho pag break, dapat ho hindi. Unless na lang masabi natin siguro na may mga sitwasyon na kailangan talagang i-address during the break, no? Pero normally dapat ho hindi kasi nga pwede nga kayong umuwi. Now, dun po sa sinabing wala raw bang 13th month, general rule po no, pag kayo ay nagtatrabaho, dapat po meron kayong 13th month, no. Hindi ko lang alam kung bakit wala, no? Baka naman wala pang isang buwan or what, no? Gaya ng nabanggit natin kanina. Pero ang normal ho talaga, pag nakakaisang buwan na kayo sa establishmento, dapat po meron kayong 13th month. Okay. Aling Rosalina, yun po bang anak ninyo na sinasabi po ninyo na pinagtatrabaho during break? Gaano ba kadalas to? Inaaraw-araw ba? Nag-stop na nga po kasi nagreklamo na siya. So lagi. nag-resign na po siya. Hindi po. Ano po? Nag-stop na po, nagreklamo na po siya kasi break nga niya, pinagtatrabaho siya. Bali, Nagreklamo siya. na. So pinakinggan naman ng employer. Opo. No, kasi Ayun naman pala. kung break ho talaga ninyo, kung talagang yun nga, usual lunch break, no, dapat ho hindi talaga. Kasi baka naman ang nangyayari dito, nangyayari ho, Aling Rosalina, yung ano lang, yung hindi talaga lunch break, no? Parang kunwari coffee break, pero parang ano lang siya, baka may polisiya din na kahit nag-coffee break, kung kailangan may gawing trabaho, baka kailangan pa rin natin i-address. Kasi yung inaalaw naman po talaga natin is yung usual, yung lunch break na 1 hour. Oo. Pero yun talaga, hindi ho kayo dapat pwedeng pilitin kung ayaw ninyo.
Unless there are situations that allow it or call for it, no? Mga emergency, ganyan. Oo. Ayun. Okay ka na ba, Aling Rosalina? Ay, tanong ko rin po yung may Sige 13 po. months po ba yung galing sa agency po? Dapat po, empleyado kayo ng agency, dapat po may 13th month, no? Yun nga, basta qualified kayo na, ibig sabihin, kayo po ay nakapagtrabaho ng isang buwan sa loob ng taon, dapat meron kayong kaukulang 13th month pay. Attorney Paul, sino-sino naman yung mga employees na entitled for leave credits? Ano-ano ba yung mga leave credits na mandato ng batas? Okay, yung pinakapangunahin hong leave credits, yung tinatawag natin na service incentive leave, no? Ito po yung nasa labor code natin. Ito ay 5 araw sa loob ng isang taon. Kung kayo po ay nakapagtrabaho na ng at least isang taon sa loob ng establishment. So halimbawa, kayo po ay 6 months pa lang, no, doon sa inyong kumpanya, hindi pa ho kayo entitled sa service incentive leave. Pero kung kayo po ay nakapagtrabaho na ng isang taon, binibigyan ho kayo ng batas ng minimum na 5 days service incentive leave. So baka ho magtanong yung iba, kami sa kumpanya namin, parang hindi naman kami binibigyan ng service incentive leave. Actually po kasi, sabi din sa batas natin, sa labor code na, yung service incentive leave, hindi na ho yan nag-a-apply sa mga empleyado na mas maganda yung benepisyo. Kasi mas maganda na nga eh. So, kumbaga parang Mas maganda na nga eh. bakit Gusto nyo mo ba- ililimit sa service incentive leave, no? Oo. Mas maganda naman yung inyong nakukuha. So, sabi ng batas natin, kung kayo ay meron ng benepisyo o leaves na mas malaki or mas maganda kaysa dun sa service incentive leave, hindi na ho nag-a-apply sa inyo. So, yun yung pangunahin. Kumbaga yun ang minimum na binibigay ng batas, no? 5 days ng service incentive leave. Ang service incentive leave po, kung anumang klaseng leave yan, bahala na yung, kunwari yan ang ginagamit ng inyong kumpanya. Pwedeng vacation leave, pwedeng sick leave, no? Kasi wala naman hong sick leave sa batas eh. Okay, So, okay. service incentive leave lang yun nandyan. Now, pwede tayo magbanggit ng iilan na mga leaves pa, no, na minamandato sa labas ng ating labor code. So, meron ho tayo ng tinatawag na solo parent leave, no? Pag kayo ay ito solo nga ngayon ko lang parent. narinig, meron palang ganon. Oo. Ano yung solo parent? Kung kayo po ay solo parent at kwalipikado sa ilalim ng batas, pwede kayo mag-additional 7 days na leave per year provided kayo ay nakapagtrabaho ng isang taon na, no? If I recall correctly, no, 7 days per year po yan. So, nandun din sa batas kung sino yung mga solo parent, pero ang pinakamaganda ho dyan is kukuha kayo ng solo parent ID sa inyong LGU. Hindi ko lang ma-recall, Maricel, no, kung sa barangay o sa inyong munisipalidad o city, no, pero doon ho kayo pwede kumuha ng solo parent ID kasi sila mag-check kung solo parent ba talaga kayo or hindi, no. Para entitled ho kayo, para pwede nyo ibigay sa kumpanya, yun. Tapos iilan pa sa mga additional leaves, no, na kadalasang nasa labas ng ating labor code, meron din ho tayong maternity leave, no. Syempre, pag sa ating mga kababaihan sila, pag sila ay nanganak, entitled po sila sa maternity leave. At yun, meron ding na mas mahaba na ngayon. Di ba? mas mahaba na ngayon, kung hindi ako nagkakamali ho, 105, no. Kung hindi ako nagkakamali. Tapos yung portion po nun, pwede nyo ring ibigay sa father, no. Pwedeng ibigay, yes. Pahiram. Pahingi. Pahingi. Parang idadagdag, no, sa parental, sa paternal Kahit leave. magkaibang company, pwede yon. I think so. Kasi parang ano yan eh, hindi naman dependent sa company but on the relationship, 'di ba? Syempre anak ho ninyo yun eh. So dapat importante din na nandun yung ama sa mga pangunang araw, no, ng bata. So pwede ho magdagdag ng konti si mami sa leaves ni daddy para ayos yun na. mag-enjoy naman ng Pero konti. meron ding bukod na leave si daddy kapag ganon, aside dun sa maternity leave ni mami. Meron ho siyang leaves eh. Hindi ko lang alam yung exact number, no. Pero Right. yun yung ilan sa mga additional leaves na nare-recall ko ngayon. Maternity leave, yun yung solo parent leave, and yun nga, service incentive leave. Yung solo parent leave, hindi ko alam yan. Ngayon ko lang siya Yes, narinig. solo parent act. So, eto pala, lahat ng companies required na meron ito 7 days. Bukod pa ito doon sa, kung halimbawa kasi hindi naman nga lahat ng companies meron yung tinatawag natin na service incentive leave. Kasi mas yung kagaya dito sa amin, mas maraming ino-offer na leave. May vacation, may sick leave. Pero kahit na meron ka ng existing na vacation, sick leave at saka emergency leave, yung solo parent leave,
that's totally different. Bukod Hindi ho, siya dapat yes, kasama bukod ho doon. sa solo parent, no? Ay, bukod pa yung sa solo parent. Kasi yung sa solo parent leave, Maricel, is subject dun sa qualifications na pinapahintulutan ng batas kung entitled ba kayo. So, hindi naman siya, ang purpose niya kasi really is to be able na makapag-spend kayo ng panahon kasama yung bata para sa mga Yes. gawain na kailangan nyong gampanan bilang magulang, no? At Oo. solo parent kayo, wala namang ibang magulang pwedeng magpunta. So, Oo. nasa batas naman ho yun. So, hindi siya, kasi vacation leave, normally tinitake mo para magbakasyon or Yes. any purpose, no? Na ayaw mo lang pumasok sa opisina. Pero, yung solo parent leave is really for those days, no? Para sa mga araw na talagang yung kailangan yung gumawa ng aktibidades na related doon sa inyong anak at Sa wala nang bata. ibang gagawa. Kailangan yung gawin Okay. bilang magulang. Yung sinasabi mo kanina, attorney, na 5 days na service Mm. incentive Yes. leave, Mm. ano yun? Paano ang mangyayari kung halimbawa hindi nagamit ng employee for that year yung 5 araw na bakasyon na yun? Kasi di ba yung iba masyadong masipag, ayaw talagang mag-absent. Pwede ba yung ma-carry over sa susunod na taon? Maipon-ipon niya yun? Pwede Hindi ba ho yun? nagki-carry over yung service incentive leave, pero ito ay pwedeng bayaran as cash. Oh, No, ibig sabihin, okay. kasi kung yun lang ang sinusunod ng kumpanya ninyo, so Oo, tatandaan ho oo. natin na yung dinidescribe nating service incentive leave is nag-a-apply lamang kung kayo po ay walang mas magandang benepisyo sa kumpanya. So, may alam tayo na iilang kumpanya o kaunti lang na nililimit lang doon sa service incentive leave. Oo. Kung yun lang po yung inyong number of leaves, no, ang ano yun, pwede nyo i-convert siya to cash para bayaran kayo. Kasi unfair naman kung hindi kayo babayaran for it, no, Right, with pay. right. Pero, kung meron ho kayong mas magandang benepisyo, hindi na ho nag-a-apply sa inyo yung Oo, service incentive leave. Kasi yung 5 minimum naman yon. Minimum. So, Diba? if you have more than that, no, gaya nga sa maraming kumpanya, meron ho kayong vacation leave, Yes. sick leave, emergency leave, birthday leave sa iba. Ay, oo. Meron may kami mga ganon, dito. yun. May birthday leave no? So, kami. iba-iba ho. Iba-iba yung kumpanya. Mga Oo. internal na polisiya na lamang yan, no? Pero, Yes. dahil mas maganda yan sa binibigay ng ating service incentive leave, no? Mas nag-a-apply yan. Oo. Pero paano kino-compute yung 5 days na service incentive leave kapag hindi mo siya nagamit? Yung inyo pong daily wage, iko-compute yun. Malalaman naman yun kung magkano yung inyong daily wage. So, kumbaga yung daily wage times 5. Kung Five. buo Kung na halimbawa 5 ho, yung talagang ano kayo, leave mo. I love my job, di ako Yan. magli-leave. So, mahal na mahal ko yung trabaho ko, hindi ako magli-leave. Yun, Oo. dapat 5 days Yun ibibigay sa inyo. masigasig talaga. Masigasig. Attorney, muna natin, bigyang daan muna natin ang ating caller na si Victor mula dyan sa Cabuyao, Laguna. Meron siyang concern tungkol dun sa pagre-refund ng health insurance. Magandang hapon sa iyo, Victor. Good afternoon po. Oo. Magandang hapon po sa inyo, yes. Sige, Victor, go ahead. Ano yung tanong mo? Sir, kasi po, kinakaltasan po ako ng Medicard insurance. Pero hindi naman po ako na-enroll ng agency. Oh. So, nag-request po ako ng refund. Parang ayaw nilang actionan yung refund ko. Parang ang huli pong sabi sa aking coordinator, dapat daw po ituloy. Paano naman po yung naihulog ko na hindi ako naka-enroll? Dapat talaga ituloy, no, Victor? Kasi gaya nga ho ng sabi natin, na maganda yung tanong kanina, kailan ba nagiging illegal ang bawas? Pag walang basihan. So kasama ho dyan sa walang basihan, binabawasan kayo para sa insurance na hindi naman pala binabayad sa insurance. So ang tanong, saan na pupunta yung binabawas sa inyo? Hindi natin alam, pero dapat ho kung sinabihan kayo na ang usapan, babawas tayo ng ganitong amount kada sweldo para bayaran yung ating private health insurance, no? Dagdag doon sa PhilHealth. Dapat ho, natatrack natin yun at nagkakaroon tayo, in fact, magkakaroon ho tayo ng health card na tinatawag kasi yun ang purpose nun na nagbabayad kayo para doon, dapat may makukuha kayo para doon sa health provider. So kung wala ho, no, dapat pwede nyo hong i-complain yan dahil mali na binabawas pero hindi niririmata doon sa health insurance provider na nagbibigay Yes po. sa inyo. Opo. Ganun nga po ang nangyari. Oo, Kaya dapat. na-trace ko po dun sa master list ng Medicard, wala po akong pangalan. Oo. So ano Tapos yan? wala akong hawak na card. Oo. Klaruhin lang natin, Victor, at sa lahat ho ng mga ibang nakikinig natin na may mga kumpanya kasi, Maricel at Victor, na
yung may parang sarili silang health fund, no, sa loob ng kumpanya. Ibig sabihin, binabawas yung sa sweldo ninyo, pero parang private health fund. May mga gumagawa nun eh. Kumbaga lahat ng empleyado nagko-contribute. Kung may magkasakit, may percentage na ibibigay sa iyo. Iba 'yon. Kumbaga walang involved na health provider doon, no. Pero dito sa parang nabanggit nyo ho, Victor, mukhang talagang may kumpanya na di umano'y nakakontrata sa inyo, parang health provider ninyo, pero wala kayong card at hindi nyo alam, no, kung saan napupunta yung binabayad. So, dapat ho talaga ibalik yon kung talagang hindi naman narimata, or bigyan ho kayo ng kaukulang health card or yung entitlement para dun sa inyong binabayaran. Kasi binabayaran nyo ho yan dahil binabawas nga sa inyo. Opo. Yun. Opo. yun. Paano yun, attorney, kapag halimbawa hindi umaksyon, nung mag-complain siya, kanino pwedeng ilapit ni Pwede ho Victor? natin ilapit sa DOLE kasi po ito DOLE. ay paraan ng kumbaga ito ay question sa inyong kinikita, no, sa pagkakumpleto ng inyong sweldo na dapat ho talaga ay complete, no. Or kung may bawas man, alam ninyo, may basihan, legal yung bawas. Okay. Victor, meron ka pang tanong? Yun lang po at salamat po sa... Maraming salamat. Maraming salamat ho sa inyo, Victor. Alright, salamat sa iyo, Victor. Ito pa, attorney, mula naman kay Joff ng Cainta Rizal. Ayun, meron siyang itatanong tungkol doon sa separation pay kapag nagsara ang kumpanya. Joff, magandang hapon. Yes, good afternoon, Madam Maricel at saka Attorney Paul. Good afternoon. Ang energetic ni Attorney Joff. Paul. Oy, Joff. Very good for the new year. Tama yan. May enerhiya ho tayo. Belated pa New Year na rin, no? So, Sige po. Attorney Paul, may tanong lang po ako kasi itong company ko kasi magsasara dahil nga daw sa nalulugi, keso na wala daw project na nakukuha. Ngayon, i-absorb kami ng sister company nila, itong company na lilipatan namin. So, ito, i-absorb kami. So, ngayon, attorney, ask ko lang po kung may makukuha pa ba akong separation pay doon sa company na, yung parang nagsara na company na yon. Oh, maganda yung katanungan nyo. Very energetic, Jeff. No? At ang pagsasara ho kasi ng kumpanya, kung ito ay sa kadahilanan ng pagkalugi, no, Maricel? Yung talaga totoong pagkalugi ho, no, hindi yung lugi na daw pero hindi naman. Pero kung totoong pagkalugi at nangyayari ho talaga yun, unfortunately, wala na ho kayo makukuha. Pero syempre kung ang pagsasara po ay bagamat medyo mahina yung benta pero hindi naman talaga sa pagkalugi at or yung iba naman nagsasara dahil gusto lang, no? Hindi naman ho bawal magsara ng negosyo. Gusto niyo lang, ayaw niyo na magnegosyo, tinigil niyo na. Pagka ganun po, meron ho kayong separation pay, no? So, pagka ganun ho, titignan. Kung talagang luging-lugi at totoo, kita ho sa libro, kitang-kita na talagang tagilid na at walang-wala na ho pumasok na pera, talagang kumbaga in the red na, no, pulang-pula na yung mga libro ng kumpanya, talaga hong wala na kasi wala na rin hong mabibigay talaga, no. Unfortunately. Pag nag-declare ng bankruptcy, ganyan. Not necessarily pag nag-declare pero yung talagang lugi ng totoo yung kumpanya at talagang magsasara na dahil sa talagang kitang-kita at dokumentadong pagkalugi. Ayun Hindi pala. yung iniisip lamang na pagkalugi. Ay, ano ba yung sitwasyon ng kumpanya, Joff? Bali, ito kasi ang reason nga daw kasi is wala na makuwang project. So, ayun, palugi na daw. So, ngayon, ang mangyayari naman sa amin, ang maganda doon is i-absorb kami ng company na sister company nung magsasara ngayon, na yun. Pero yun nga lang, so, siyempre, umaasa rin kami na may makukuha rin kami dahil umabot rin kami ng dekada rin. Kasi nag-start ako noong is 2016 So, ngayon, dahil pasarado na, so, ayun, nag-expect din kami dito na may makukuha. Yo. Kahit paano. Siguro ang maganda kahit papaano is yun nga, nabanggit mo na at least may lilipatan ho kayo, no? Siguro, parang nakikita ko rin yung effort siguro ng kumpanya na at least matulungan. Pero kung talaga naman ho totoo yung pagkalugi, unfortunately, wala ho talaga tayo makuha. Kasi wala na rin ho talagang ibibigay, no? Kumbaga, mahirap hong mag-igib ng tubig sa tuyong balon, no? Parang wala na ho kayong pwedeng makuha. Unfortunately. Opo. So, ayun po. Thank you po. Maraming salamat po. Salamat, Joff. Swerte pa rin si Joff, may trabaho At pa least rin may siya. malilipatan, so pasalamat pa rin. Attorney, silipin lang natin yung ilang mga questions mula doon sa ating netizen. Ito galing kay Michael De Guzman. Sabi niya, magandang hapon po. Ask ko lang po, if pumasok ako sa rest day ko
and tumapat sa regular and special non-working holiday. How much yung computation? Kung regular, hindi, iba yung regular sa special. Day off niya eh. Oo, so kung Tapos halimbawa, may natapat. dagdag ho yun na 30% additional. Malaki ho yun. Pagka halimbawa, no, pagka natapat sa, hindi ko maano yung exact math, no, kasi hindi yan ang pinaka malakas kong subject, pero i-add nyo lang ho yun. Pero meron hong premium yan pagka sa inyong rest day na tapat. Ayun. I think basta, 30%, additional 30%. basta ang importante doon, mas malaki. Mas yung malaki, bayad. opo. Pag natapat na pinag-cancel day off ka, tapos may holiday pa, panalo. Yes. Ito naman, attorney, sabi niya, hello po. Nag 1 month po ng December 13. Entitled po ba na mabigyan ng 13th month pay? Parang wala pang 1 month yun. Nag 1 month na siya ng December 13. Yes, meron na ho. Ang lagi natin titingnan yun nga. oo. Nakaisang buwan na ho kayo sa loob ng taon. So, palagay ko nag-start kayo November 13, kunwari, no? So, nung December 13, isang buwan na ho kayo nagtatrabaho. Yes, meron na ho kayong 13th month pay, pero hindi ho yan buong isang buwan na. Kasi baka nga, yun nga, maliit ano lang siya. Kumbaga, mas maliit siya sa isang buwan kasi essentially, di-divide nyo by 12, no? Tapos kung magkano yung karampatang amount na yun. Pero meron, pero yun nga, hindi ho equal sa isang buwan sa sitwasyon ninyo. Ito naman ayaw magpabanggit ng pangalan na Attorney Paul. Sabi niya, tanong po namin, paano po ba ang before and after? Kasi dito, pag hindi pumasok ng kahit alin sa before and after, hindi binabayaran ng holiday po namin. Kasi Siguro before and after nasa yung batas araw, po kasi, no? I don't recall yung after, no? Pero yung before ho, halimbawa hindi kayo pumasok sa araw ng prior nung holiday, no? Hindi ho kayo may entitle sa holiday pay. Bakit ho? Kunwari nag-absent ho kayo ng walang basihan na. Kasi ang purpose ho nun, iniiwasan yung mga empleyadong dahil nakita, uy, holiday, maglo-long weekend ako, mag-absent ako. Siyempre, kumbaga, dahil sabi nila, ay, may sweldo naman ako. Kalimbawa, Friday yung regular holiday. Tapos sabihin, Thursday, absent ako. Tapos anyway, may sweldo ako sa Friday, no? Right. Nasa batas rin ho natin na hindi ho kayo may entitle kasi hindi ho natin ina-award or binibigyan ng reward yung ganong sistema na anyway, may sweldo naman daw, so absent na lang ako. Nang walang pahintulot the day before. So dapat pasukan niya pareho. Dapat pasukan or kung naka-leave ho kayo ng tama, okay lang 'yon. Yun yung nag-absent lang or nawala lang ho kayo ng walang paalam or walang basihan, walang leave, no. Hindi naman ho pwede 'yun. Syempre may konting punishment din. Hindi naman pwedeng ganun lang. Pwede naman pala basta maayos yung final na leave. Yes, wala akong So problema yun. wag gulatan, baka naman kasi ginulat mo yung employer mo. Biglang nag-automatic long weekend, super long weekend. Hindi naman ho pwede, hindi ganun. Ito naman, attorney, galing kay Almira Natanawan Bergonyo. Sabi niya, mabibigyan po ba ng bonus kapag nagbago na ng amo? 2 lang po kami na staff ng isang laundry shop. September po nag-umpisa yung bagong may-ari. Ang klaruin ho natin, no, ang bonus, no, by the term itself is liberality ho. Ibig sabihin, ito ay binibigay ng kumpanya ng hindi minamandato ng batas. Gusto lang, galante. Yung sabi nila, no, galante si boss, nagbigay ng bonus. Pero hindi ho yan automatic na meron talagang bonus, depende sa sitwasyon. Palagay ko ang tanong dito, Maricel, no, siguro 13, tingin ko nababasa ko 13th month pay yung tanong niya kasi dahil nag-iba yung may-ari. Yes. Kahit ho nag-iba yung may-ari kung parehong kumpanya naman kayo, kumpanya yung nagpapatakbo, tuloy-tuloy lang ho yun dahil isang kumpanya lang naman ho yung pinagtatrabahuhan ninyo. So pero halimbawa, sa pagpalit ng may-ari, talagang ibang kumpanya na yung nagpapalakad ng inyong laundry shop, no? Basta meron kayong isang buwan sa loob ng kumpanya na yon, makaka-13th month pa rin kayo. Pero yung bonus no, yung talagang bigay lang. May extra tayo, bigay lang tayo. Hindi ho yan required by law, no. Ibang issue ho yan, depende sa sitwasyon ng company kung talagang kaya niya magbigay ng bonus. Ito po galing kay Rema. Sabi ni Rema, freelancer po ako pero yung asawa ko ay regular sa ibang kumpanya. Pwede pa po ba niyang magamit yung parental leave nung nagbuntis ako? Yes, kasi basta ho asawa niya eh. So, hindi naman sa ang magli-leave doon is yung daddy eh. Na nasa loob ng kumpanya. So pwede niya ho talagang gamitin yung leave niya. Regardless naman doon sa dahil freelancer yung
Or ang iniisip niya ba kung may ipapasa siyang leave, no? Mukhang ganon eh. Mukhang Kung ganon. pwede Wala bang ho kayong ipapasa. ipapasang leave Pero kasi kasi kung freelancer, ho kayo, wala ho kayong empleyado na magbibigay ng leave. ayun Wala ho kayong yun pagliliban. nga eh. Wala. So, hindi Oo, hindi- ho baka hindi nag-a-apply. applicable sa'yo. Oo, hindi ho nag-a-apply. Kung yun siguro yung kanyang tinatanong. Eto, panghuli na lang, attorney, kay Hmm. Kath Batula, yung unang question niya, nasagot mo na yung pag-convert ng cash ng leave. Hmm. Pero meron siyang second, yung sabi niya, same with solo parent po na leave. Opo. Kapag hindi nagamit, pwede daw bang i-convert Ay, hindi. sa cash? Wala ho yun. Talagang kailangan ng Ayun. leave. Para lang yun sa mawawala talaga kayo sa trabaho for that day. So, gamitin mo na lang yung solo parent kasi karapatan mo yan. Kuha ho 7 kayo days ng din solo yun. parent ID if kayo qualified. Sayang din. Sayang. Nako, maraming salamat, Attorney Paul Castillo, legal expert at professor po ng FEU. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast.